sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binibigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapatilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puong aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, sa ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Juan, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 11. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay ng nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano at siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako ay hindi niyo nakasama sa habang panahon."
Nabalitaan ng maraming Hudiyo na si Jesus ay nasa Betanya kaya't pumarong sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita din si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay din si Lazaro sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudiyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilia. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po sa iyo, Bishop. Po ang ating pagbati ng magandang umaga sa ating gobernador, ang mga presby, sa lahat po ng mga naririto ng ating mga lingkod bayan, mga kapal, ang ating pong mga magiging abala sa mga araw na ito. Huwag ko kayo mag-alala, talaga ko kayo nainitan. Hindi mabahaba. Pero, bago ang lahat ng iyan, siyempre, kung si Governor mamaya magpapaalala sa inyo ng mga nais nating maisagawa sa mga araw na ito, at yung kanyang gampanin. Ako din bilang obispo may gampanin na magpaalala sa inyo ng ilang bagay. At ang gagawin ko, ay kukunin ko sa ating mahal na Santo Papa ang mga paalala ko. Para hindi naman galing lang sa akin, kundi galing din sa mismong ating kinikilala na kapalit ni San Pedro sa ating simbahan. So ang unang, sabi ng Santo Papa para sa Lenten season na ito, paalala niya, Lent is a time of truth. It is a time to drop masks we put on each day to appear perfect in the eyes of the world. Una ang paalala ng Santo Papa. Tayo ay kilala bilang kapital ng Moriones, maskara. Pero hiling ng Santo Papa, alisin ang mga maskara. One of the stresses, anxieties of human persons in this world right now especially, is that we try to be perfect for others. Yun ang, di ba? Gusto nating makita tayo ng ating boss, makita tayo ng kwan. Gusto nating maging perfecto sa mata ng isang mundo na iba ang sukat minsan sa kung sino tayo. Kaya nga, sabi ng Santo Papa, pag panahon ng Kwaresma, sige, huwag kayong matakot tanggalin ang maskara nyo. It is a time to drop your masks, which we put on each day to appear perfect in the eyes of the world. Be open to that. Paalala, sa gitna ng inyong pagkakaabalahan, hindi inaalis sa inyo tayo. Kaya nga, Lent is a period which is a favorable. Huwag kayo with God and with each other. So balik, paalala ng obispo sa ating lahat at ang mahal na Santo Papa, huwag nating kalilimutan yung mahalaga. Maganda itong ginagawa nating lahat. Maganda kahit kami, mga nakatuon naman sa gawain pagsimbahan. Maraming ginagawa eh. Pero baka mamaya sa mga ginagawa natin, nakakalimot tayo kung alin muna ang una at higit na mahalaga. Paalala ko kahapon sa misa ko sa Palaspas. Babalik na naman tayo sa mga gawin natin bilang simbahan. Prosesyon, mga daan ng krus, pabasa, pasyon. Paalala ko, sabi ko, baka mamaya tayo gawa ng gawa, hindi natin naalala kung anong ibig sabihin. Pag nagpuprosesyon, gawing payak, magsakripisyo, at manalangin. So, the same here, as we do all these things, may we not forget that this is more importantly about a relationship with God and with each other. So do not lose your time for God. No matter how busy you may become. Huwag kayo makakalimot makipag-usap sa Diyos, ha? Dito man sa lugar na ito, sa simbahan. At ngayon din, huwag kayong makakalimot na mag-ayos sa isa't isa. Isa't isa,
baka mamaya magkagalit yung departamento yung sa kabilang. Joke lang yun, ha? Nasabi ko lang. Nang sasabi holy days, mga mahal na araw, may kayo mga nag-iismira. Yan, nalimutan na naman, sabi ng gayhan tayo. Alay, itabi nyo na muna yung katangayan. Pag nakalimot, nakalimot. Ano ka nawala sa inyo? Always look at what is essential, not what is accidental. Ang sabi nga ng Santo Papa, God, our merciful Father, constantly urges us not to despair even when we fail and fall in our sins. Paalala ko bilang obispo, we are all sinners. This is also a time to reconcile with God. Mahal kayo ng Diyos. Papaalala ko lang sa inyo yun, ha? Baka masyado tayong nakakaalala kung sino ang nagmamahal sa atin at sino ang hindi nagmahal sa inyo. Move on na kayo. Ang maliwanag, mahal kayo ng Diyos. This is a reminder. And last, let us not forget that the only thing that truly matters is that ulitin ko yun, ha? Sa gitna ng lahat ng ito, kahit sa loob ng simbahan, pareho lang. Ang tunay na mahalaga ay yung katotohanan at pag-ibig na meron ka, nakita ng Diyos. Sana, alam ninyo yun. Alam ninyo, ano bang husga ang gawin ng mundo sa inyo o sa akin, pareho pa rin yan. Dahil alam ng Diyos kung ano meron ka, at alam ng Diyos kung anong pag-ibig meron ka para sa Kanya at sa kapwa. Okay? So, Holy Monday, marami kayong gagawin. Go. Become good children of God and good marinduqueros. No? Alam kong gagawin yung lahat ng ito nang may pananampalataya pa rin. Pero alam kong may malasakit din kayo sa ating sariling lalawigan. Kaya nga, nawa, wala sa inyong magkasakit. Nawa, wala sa inyong magsama ng loob. Nawa, wala sa inyong makalimot sa tunay ng halaga. At tayo lalo pagpapalain ng Diyos sa panahon ito. Ano man ang ating pagpapain at tawag. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa lahat ng panahon, tayo ay tinatawagan ng Diyos sa manalangin, lalo ngayon sa mga mahal na araw na ito. At tayo ngayon ay hihiling sa ating Panginoong Diyos at ang ating itutugon sa bawat panalangin, Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang sambayan ng kaisang dibdib ni Kristong mahal ay dalisayin sa dugo niya ngayong mahal na araw, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang pakundangan sa dugong umagos sa krus na banal, may ipagkasundo sa Ama ang tanang umiiral na dapat tubusing tunay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang lahat ng mga may karamdaman at nagtitiis ng kahirapan ay makatambal ni Kristo sa kanyang pinagtitiisan at makaisa niya sa katatagan at katiyagaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus na banal, tayo'y makapakinabang sa pagkabuhay ng poong mahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Hingin ko lamang po sana na pakinggan
Magkitaas ng kamay ang mga lahat ng nais tumanggap ng banal na komunyon. Magkitaas po ang kamay para lamang po. Sige po, makikibaba na. Magsitayo po ang lahat. Malalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan niyo po ang ginaganap naming paghahain na inyo pong inilaan upang patawad niyo po ay maibigay sa amin. At pamungahin niyo po sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa inyong tinubos na angkan. Kaya nga't kaisa ng mga anghel sa langit na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan niyo po sila't patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo po pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, kay pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas loob. Manawit sumasalangit ka sa hinahangan mo, mapasa amin ang kahilingan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasama sa amin. At wag mo iparin tulog sa puso at ianyaw kami sa lahat ng masasama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin
si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kahilingan at kapangyarihan at ang pagpulihan magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Manatili po tayo nakatayo ng may paggalang at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, panatilihin po natin ang kaayusan at tamang distansya sa bawat isa.
Awan sa mga kasalanan sa dakila pagmamahal mo ako, kahit bayaran ka, may tiis ka pa ito, mapapagaling ang iyong ibigis, iyong anak para sa akin. Salamat po Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Dahil ikaw lamang ako muli naman kahit bayaran ka, hindi sapat ito ipagbaling. Iyong ibigis, iyong anak sa akin. Sa mahal ng Diyos, sino ang mapalit? Iyong kapal na bawati. Kung nakala, hindi niya pinagkawin, nalang sa mundo, bago sa tumalas ng iyong sakit. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang iyong ibigis, iyong anak na sa akin. Tumingin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik iyong ibigis, iyong anak para sa akin. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagpapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin niyo po ang inyong sambayanan at tunghayan niyo po ang aming kaloobang kalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa inyong mapagpalang kamay ay pamalagi niyo po sa aming pakundangan sa inyong pong patnubay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na pagdiriwang ng misa ay nagawa na natin. Gawin natin lagi ito ng Walang sino makakabuhay para sa sarili lamang. Walang sino makakamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos at kapiling niya. Rick.